Sa bidyong ito ay ating sisilipin ang summer destination ng Norsagaray, Bulacan, ang Kanyakan Balugan River at itong Bakas River na talaga namang dinarayo ng ating mga kababayan dahil sa pangmasang datingan dito. At hindi mo na kailangan pang lumayo o gumastos ng malaki dahil mula Metro Manila ay wala pang isang oras na travel ay masisilayan mo na ang malamig, malinaw na river at masilayan ang magagandang rock formation dito. Tara, simulan na natin ang ating travel. Let's go! Tuloy-tuloy yung construction dito ng MRT7 sa North Caloocan. Pag natapos ito, napakalaking ginhawa sa mga commuters, sa mga motorista, lalo na yung manggagaling pa sa Bulacan. Malaking kabawasan din ito sa traffic, lalo na yung mga pumapasok papunta ng Metro Manila. Maswerte tayo dahil medyo maaliwalas ang panahon sa ngayon. SM Tungko. Subukan naman natin pasyalan itong Kanyakan River. At itong Bakas River. Magkarugtong lang itong dalawa. Kaya after ng Kanyakan River, didiretso na tayo dyan sa Bakas River. Napakalapit lang naman. Halos wala pang isang oras kung manggagaling tayo ng North Caloocan. Dito lang yan sa Norsagaray, Bulacan. Norsagaray, Bulacan. Kaliwa tayo dyan pagdating ng Big T Rotonda. Pag kumanan tayo, papunta ng Bitbit River. Republic Bulacan Plant. Kanan na tayo dyan sa unahan, yung nakikita nating signage ng Holcim Cement. At babaybayin na natin yung Holcim Road. Ito yung palatandaan na pag pumunta kayo dito sa Kanyakan River, padadaanan itong mga nakahilirang gulong. At 100 meters, kakanan na tayo. Ayan sa unahan, mayroong signage ng 4A Reyes Resort. Yan lang ang ating susundan. Tuloy-tuloy na yan, papunta ng 4A Reyes Resort, Kanyakan River at Bakas River. Dito sa kaliwa natin ay ano yan, planta ng simento. Kaya lang wag natin kalimutan magdala ng face mask. Dahil pag nasundan natin yung malalaking truck na papasok papunta ng planta ng simento, nako, grabe talagang alikabok dito. Kakaliwa tayo dyan sa Quarry 1 and 3. Ito lang yung madadaanan natin pagdating natin dito sa planta ng simento. Bako-bakong kalsada kasi hindi siya simentado. Pero kayang-kaya naman ng single, lalo na yung mga 4 wheels. Yung guardhouse na yan na tumbok na may gate, yan ang papusok papunta ng 4A Reyes Resort. Dito tayo sa kaliwa.
Ito lang ang kagandahan, pag medyo maaga yung gala natin, sariwa pang hangin. Kala na tayo dito. Talagang looban yung madadaanan natin at maraming liko-liko. Kaya hindi natin maiwasan na maligaw dito. Magtanong na lang tayo para tuloy-tuloy yung ating biyahe. Talagang bako-bako at makitid yung kalsada. Kung may kasalubong, lalo sa 4 wheels, siguro bigayan na lang. Dinadaanan natin mga puno ng kawayan. Ito yung kalsada na madadaanan nyo kung magbabala kayo na pumunta dito. Medyo makitid lang at mabato-bato. Na tatanaw na natin ang kabahaan ng Canyacan River. Halos wala pang tao dahil maaga pa tayo dumating at weekdays ngayon. Magkano yung single motor? 20 po. 20 yung motor. Opo. Tapos yung sasakyan na kotse, 50. Basta itong mga cottage, naglalaro siya sa 400. Yung po. No cottage, no swimming. Yung po ang patakaran ng chairman din.
linis ng tubig. Itong maganda maligo kasi wala pa masyadong ganong tao. Pero maya maya nito dadagsa na yung mga tao dito. Tapos na kami dito sa Kajakan River. Didiretso na kami doon sa pangalawang pupuntahan natin, dyan sa Bacas River. Okay naman dito kasi walang entrance. Magbabayad lang tayo ng parking fee. Sa single 20, sa 4 wheels naman 50. At yung mga cottages, bawat table ay nagkakalaga ng 400. Makikita nyo na napakarami namang table available. Kaya kahit maraming pumunta dito, kaya nilang i-accommodate. Ganun pa rin yung madadaanan natin dito. Pag galing natin dito sa Cañacan River, papunta ng Bacas River, rough road pa rin yung kalsada. Itong Bacas River is private na pala ito. Iba na yung pangalan. Kaya mag-entrance tayo dito ng 70 per head. Ayan o. Sa ngayon mababa yung tubig. Ito na yung pinaka entrance. Ito na yung former Bacas River. Bago na yung management, ito na yung pangalan niya, The Hideaway Campsite. Yung kalawak yung nila parking lot. Dito tayo mag-entrance. Yung entrance ito 70 dito. Pag overnight, ma'am, Overnight po ay 200. so magbabayad na tayo. Ngayon kasi mag-isa lang tayo, pinakukuha ng cottage. Doon sa babayaran natin na 70 na entrance, free na yung life base, saka yung may shower pa. Yung umbrella cottage 250. Yung gazebo po, yung may bubong po, 700. Meron din po kaming tent, 450 po. Overnight na yun. Apo, kung meron naman po kayong sariling tent, pitching po 100 per tent. Parking, pag single is 20. Pag tricycle is 30. Pag 4 wheels naman is 50.
may mga bagong ano siguro ito, room. At mayroon na rin ditong tindahan. Mga ice, available wifi. Pwede maligo pag walang light base. Kung mapapansin natin, malakas yung agos. Shoutout kay Sir GC Ponsal. Punta na po kayo dito sa The Hideaway campsite. Ito naman yung mga bagong ginagawa. Ang tawag nito is cabin. Ito naman yung pinaka CR nila. Grilling station. Malilim. Ito yung 700 gazebo. Medyo malaki, kaya mahal siya. Maganda dito, may kuryente. Kaya lang walang signal. Saka yung river, flowing talaga siya, kaya malinaw yung tubig. At sa mga tropa namin dyan sa P644. Bago nating gamit na mga kaibigan, Kalumpit, Bulacan. Happy bike! Hello po, sana po makapasyal po kayo sa Happy Bites Kalumpit sa Corazon. Marami na rin po tayo mga franchiser sa Lugam, Malolos, sa Villares. Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlogs, welcome to my guys. Tropa, shout out tayo dyan. Ganda mo na nga lang. Tubig ka naman. Kawayan po. Ha? Kawayan.
dito na natin puputulin ang ating travel adventure dito sa Canyacan River at sa Hideaway Campsite, formerly Bacas River. Naway nag-enjoy po kayo sa ating ginawang pamamasyal dito sa Sagaray, Bulacan. Hanggang sa muli, off duty si Sir, signing off.